Hindi pa tapos ang holiday season kaya hindi pa dapat maging kampante laban sa mga scammer. Tutok pa rin daw ang mga ahensya ng gobyerno kontra sa mga manloloko lalo na sa internet. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Christmas is the season of giving, ika nga nila. Kaya sa mga habol para mamili ng pangregalo, doble ingat po sa pagbili at pagbabayad online. Sa talamak kasing scams ngayon, baka ikaw na ang mabiktima. Marami ang takbuhan ngayon ang online shopping sa pagbili ng aginaldo. Yun nga lang, nakikisabay din ang mga sindikato para makapangbudol na target ang mga mahilig mamili online. At kung hindi mag-iingat, imbes na ho-ho-ho, baka mapa-hu-hu-hu ka na lang, lalo kung di mag-iingat. Ayon sa isang cybersecurity expert, isa raw sa talamak ngayon ang tinatawag na spoofing scam. Pero ngayong bisperas na ng Pasko, medyo napansin natin naging aggressive yung mga tinatawag nating mga spoofing scam. Yung spoofing scam, ito yung ginagaya ng mga scammers, yung official SMS channel ng mga malalaking kumpanya katulad ng mga digital bank at mga e-wallet. Ang siste, minsan mananakot ang mga scammers gamit ang pagpapadala ng SMS. Sasabihin sa nakatanggap ng text message na kailangan palitan ang password ng account sa pamamagitan ng link. Pero ang dapat tandaan, huwag na wag yan ikiklik. Nilinaw ng eksperto na ipinagbabawal na ng National Telecommunications Commission at Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapadala ng text message na may link. Pero heto pa, may mga scammers din na tatawagan ang mga target nilang credit card holders at magpapanggap na agent ng bangko. Kapag sinagot ang tawag, saka tatanungin kung interesado ka bang taasan nila ang credit card spending limit mo. Hanggang sa kalaunay hihingan ka ng one-time password o OTP. Paalala ng eksperto, oras na ma-scam at mawalan ka ng pera dahil sa peking transaksyon, malamang sa malamang, hindi na raw maibabalik ang pera dahil malalaking sindikato ang nagpapatakbo ng ganitong krimen. Sa ngayon, puspusan ang pagbabantay ng DICT, DTI at DOTR katuwang ang Scamwatch Pilipinas para puksain ang mga ganyang holiday scams. Ang gusto po natin, i-report po natin. Para po malabanan yung mga scammers, kailangan din po ng gobyerno natin ng mga data. Kasi dito po nila natutunton at na-apprehend yung mga organized online scammers na yan. Ang paalala sa publiko, i-report ang anumang kahinahinalang text message o tawag sa numerong 1326. At sa mga nakakatanggap ng spoofing messages at iba pang scams, i-screenshot lang at i-report sa eGov app ng gobyerno. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.